Kaugnay po ng balitang yan, alamin naman natin ang pinakahuling update ng Pag-asa sa level ng tubig ng Angat Dam. Sa puntong ito, po natin si Ms. Sonia Serrano, ang hydrologist ng Pag-asa DOST. Magandang gabi po, Ma'am Serrano. Magandang gabi din po sa inyo. Opo, si George Bandola po ito. Malaman lang po namin ang pinakahuling sitwasyon ng dam, ma'am. Opo, meron po tayong alas 6 ng umaga po. Ang data po sa Angat ay nasa level na 182.61 meters. Ang IPO po naman ay nasa 99.76 meters. La Mesa Dam, 78.51 meters. Ang San Roque Dam po ay nasa 240.06 meters. Ang Pantabangan nasa 181.97 meters. Magat Dam nasa 169.39 meters. Opo, yun pong pinaka-concern ng mga taga Metro Manila, yung pong nagsusupply ng tubig. Pakiulit po yung level ng tubig dito. At ano po yung critical level na binabanggit po natin para talagang po pwedeng dumating na sa puntong magrarasyon ng gobyerno? Kanina pong alas 6 ng umaga, ang record po natin ay nasa 182.61 meters sa Angat po, Angat Dam. Ang critical level po nito? Ang low water level po natin na masasabi dito ay nasa 180 meters. So bukod po dito sa Angat Dam, ma'am, yun pong ibang mga dam na binanggit niyo ay talagang malapit na rin sa critical level? Opo, malapit na rin po sa low water level ang ang Pantabangan Dam. Ang kasalukuyan niyang water level ay nasa 181.97. Di bali po kung sa power generation po 177, ang low water level niya ay nasa 177. Pero kung sa irrigation po naman ay 171.5 meters. Ito po ding Magat Dam, meron pa pong 9 na metro higit para ma-reach yung low water level niya. Sa ngayon po ay nasa 169.5 meters po siya. Ang low water level po natin dito ay 160 meters. Pero ang good news po, kahit pa paano po nadadagdagan na yung tubig yan po sa Magat. Ma'am Sonia, kung hindi po mag-uulan sa loob ng isang linggo, ano po kaya yung po pwede nating opsyon? Inaasahan po natin na gaano po ba kabilis bumaba yung tubig na to? Nung buwan po ng April, pumapatak po ng generally po 0.3 meters kada araw. Pero po sa ngayon tung huling linggo po dahil nag-uulan po, medyo maganda po ang level ng tubig sa Angat. Konti-konti lang po ang ibinabawas niya. So medyo nakakaranas ng pag-uulan dyan sa lugar na yan? Opo. Dito po sa Bulacan. Meron po tayong thunderstorms. Opo. At and I believe yung sa binabanggit nyo kanina sa Pantabangan at dun sa iba pa, medyo nakakaranas din ng pag-ulan? Opo, medyo po, oo. Ma'am, kung sa Metro Manila, bahagi ng mga Visayas at Mindanao, marami pa rin po tayong mga dam doon base dun sa aking pinakahuling research. Ano pong update natin dyan? Di ba, po sa ngayon po, wala pa po kaming update sa Visayas and Mindanao. Hindi pa po namin Ang minomonitor po namin dito, higit na dito po sa Luzon. Lalong-lalo na po itong Angat dahil ito po pinagkukunan natin ng tubig sa Metro Manila. Siyempre, kasama po dyan yung power generation, ano? Opo. Saan po kaya, bukod sa Metro Manila, yung mga kanugnog ng mga probinsya, ito po yung mga tinitingnan po natin. At ibali po sa irrigation po, doon din po nanggagaling yung irrigation sa Bulacan, sa Angat Dam po. Okay, ma'am. So ano po yung mga po pwede nating sabihin para sa ating mga kababayan? Lalong-lalo na, baka naman o sana hindi na matuloy na magkulang tayo sa tubig. Oo nga po, sana nga po patuloy na magkaroon tayo ng nararanasang kahit pa paano mga pag-ulan para naman hindi bumaba ng gusto yung tubig sa Angat. Galing pa man, kinakailangan nating magtipid. Yun pong nakikitang maganda solusyon, magtipid po tayo sa tubig. Okay, maraming salamat po, Ma'am Sonia Serrano ng Pag-asa. Hydrologist po yan sa Pag-asa. Salamat po.